Mga ka-farmers, ka-agritipid field teams at kararantim po natin galing LTO, Rojas. At yan na yung palay natin ng tangkad. Umaabot ito dito sa likod mga 140 cm, 120 mahigit to 140 hanggang kuan na natin yan. Pag linusungan natin yan hanggang noo itong mga to. Yan, lagpas ulo na to. Pag kuan, yan nga lang hanggang leeg na. Ito, yan, pantay natin yan hanggang kuan na yan. Plug lift shift. Ayan na yung palay natin, ang dami na. Ganyan yung LCC. Tignan nyo kung paano maging strong yung palay. Kung sa flowering stage, ganyan pa rin yung LCC nya. Teka, lalabas tayo saglit. Ito po ay hybrid consider yan. Madaling tamaan ng bacterial leaf blight. Pero makokontrol naman natin. Basta napaka-importante yung i-reading nyo yung leaf color index, leaf color chart. Okay, magbabase tayo sa leaf color. Ang tangkad ang tangkad nyan. Okay, yan na. Pa-view ko lang saglit at magpapahinga tayo. Duduyan muna at magpapahinga. Okay, sharing screen yan. Yung powered by YM HK. Pig manure. Dito wala naman pig manure. Okay. Rice straw. Powered by rice straw. Rainwater. YM HK. Yun yung kwan natin. Nagamit natin. Rainwater pa rin, tubig irrigation. Maraming salamat. Ang lalaki nung lumabas na uhay. Sharing screen. Good morning mga ka-agritipid field teams, ka-farmers, ka-magsasaka ulit. Napakaganda na itong palay po natin, promise. Parang kung LP 2096 lang to, mas makapal pa. Okay, yan yung protocol natin ngayon kumpara nung nakaraang wheat season na mayroon din tayong LP 2096 ay baka mas makapal pa yon. Alam naman natin tong LP 908 ay mas mahinang magsowi, pero pansinin nyo kumapal din. Ang tangkad na 4 feet yan na mahigit. Yung karamihan na dyan habang lumalabas ba kasi yan naaangat yung plug lip shift po yan. Kung marami pang sustansya, humahaba rin yung sumasabay ring humahaba yung ugat ng palay at yung mga nasa ibabaw na mga roots here ay gagapang yan habang kumakapal dito sa ibabaw ay lumalalim din, kaya aabutin niya yung pwedeng abutin ng mga sustansya dyan sa ibabaw na napakaraming ilinod natin dyan gamit yung pinangpaganda pa natin yan, YM. Tapos sa ilalim naman mayroon yung mga dayami po doon, tapos yung pinaapakan natin na 1620. Kaya ganun po yung magiging protocol natin sa dry season. Kahit ulitin ko, kahit hindi kayo gumamit ng mga produkto natin, walang problema. Nandyan sinashare ko na para hindi tayo umiiyak lahat. Open po tayo, hindi tayo magpapayaman. Okay, kung maaari na titigil na ako. Darating na, puntahan nyo na lang yung YouTube channel natin kasi darating na iba na yung pagpupukusan natin. Kaya puntahan nyo na lang sa YouTube, doon na lang ako mag-post kung sisipagan pa po ako. Ganun lang yung pamamaraan natin, matchong macho. Tignan nyo naman yung tindig na palay, tayong tayo. Pag bumigat na yan, mag-i-slant na yan. Kung mabigat na yung uhay, ikumpara natin nung dry season, mas matangkad ngayon ito dahil nagamit natin yung mga sustansya na binitaw natin nung early stage. Kasi yan, hindi naman na sa foliar spraying natin, dito na lang sa taas, wala na dun sa baba. Ibig sabihin, napaka-importante na masustansya yung lupa ninyo dahil dun kukuha yung mga tanim, hindi lang crops, ng pinakamaraming sustansya. Kaya habang sumasabay po yan, kumakapal, ulitin natin, kumakapal yung ugat ng palay at lumalalim, ay ganyan na lang na bumibinat. Okay, share ko sa inyo, marami nagtataka dito noon pa. Okay, yung mga nagkakaryada dyan, mayroon din silang bukid dyan. Kabagis yung tawag ko sa kanya dahil ninong niya si father daw, siya nang nagsabi. Ninong daw niya si father ng kasal. Di nagkwentuhan kami dyan, tinuruan ko bakit yung palay mo ang liliit noon. Ganun yung palagi na lang sinasabi. Nung maglabasan na yung mga uhay, kalalaki na. Ganun yun, sabi ko sa kanila, dahil
ako nakapokus dun sa lupa. Sa early stage, mabagal buminat, nauuna sila nakwan na magpapabinat, pero pagdating na maabot na niya yung dapat naabutin na sustansya na hindi nagamit, mga binitaw natin, ang daming binitaw nung dry season, hindi nagamit lahat. I-plus pa natin yon, ay nandyan na, bumibinat na bumibinat. Kaya sa inyo, ang daming naka-reserve na sustansya sa inyong lupa, nakalak dahil yung pH level ng sakahan ninyo, dahil sa walang habas na paggamit ng lason, ginagamitan nyo pa ng carbofuran, ay ang tagal niyan na naka-steady sa inyong sakahan. Herbicide, ang tagal niyan na manatili sa inyong sakahan. Abutin pa yan ng taon na nandyan yung epekto niyan, ay kaya ganun na lang na nagdepende yung sakahan ninyo sa abono at lason, na alam naman natin inflation, ibig sabihin pabagsak yung ekonomiya ng Pilipinas. Huwag nyo pong asahan na bababa ang mga inputs dahil lumulobo yung utang ng bansa. Ilang trilyon na, yan sinishare ko sa inyo para maunawaan po natin ang economics, yung pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Okay, kung nababayaran sana yan ay lalago ang ekonomiya hanggang mawala yung utang ng bansa. Diyan nyo pa lang mararamdaman na talaga na may halaga na ang peso. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Ang dami ng gagamba, huhuliin yan yung mga kwan. Mamaya iikot tayo, pero pupunta ako ng Rojas mamayang hapon na lang, iikot tayo. Final na iikot natin para tignan yung epekto ng ginagamit nyo. Ginamit ko na kasi naawa na ako sa inyo. Ang mahal na yan to, 1,250. Bira kayo ng bira ng lason, hindi nyo pinag-aaralan, wala sa timing. Yung pagbomba ninyo, early stage, gumastos na kayo, hindi natin masisisi, kayo rin ang dahilan na dagdagan yung gastos po ninyo. Ito yung punlaan natin kaya hindi straight kung saan-saan mayroon din pa rin sumingit. Kayo rin ang dahilan kung bakit dinadagdagan nyo yung gastos ninyo. Yung mga tagasaka, kung ano-anong hinihingi sa inyo sa mga farm owner, dahil yun na po yung nakasanayan nila. Ang dami naman paraan para i-reduce yung gastos. Okay, unti-unting kanya, kung gusto nyong biglain, sasabihin ko sa inyo, sinabi ko na naman sa inyo dyan noon. Hindi ko yan makakalimutan, hindi pa naman tayo ulyanin, pero minsan ulyanin na. Ay mas sharp pa naman konti yung natin, darating ang araw na ulyanin na, ay kaya natin biglayin yan. Share ko sa inyo, parang yung ginawa natin noon, yung binalik natin ito, ulitin natin. Antigas, hindi, ulitin na naman natin. Palagi kong kinukwento kung may nakakakuan ako diyan, kwento ko rin sa mga bayaw at pinsan ko diyan nung nag-interview diyan sa barangay, yung kinuha yung project ni Mayor at FST, yung bibili ata sila ng kung may magkaroon ng pondo. Sinir ko doon sa mga farmers doon kasi nahihirapan na sila, bakit daw yung buti yung palay natin ay nakikita pala nila tumangkad. Okay, lalo na kung nakita nilang halos walang nagamit na abono, di hindi na sila maniniwala. Alam mo naman ng mga farmer, jackpot na. Kaya nga sinasabi ko nyo, ang palay ninyo, kung mga katabi ninyo, siya na ang magkwento. Huwag manahimik na lang kayo, huwag makipaglaban, kasi i-share nyo sa kanila. I-share ko yan sa kanila kung paano tayo umani ng NK5017 noon. Nagasaka natin, kilala nila. Yun halos contest noon nung sa Syngenta yan, ng bagong-bago pa. Ano linagay ko? I-share ko, 80 bags. Yung 1 hectare pa lang yung sinasaka natin, 80 bags na manure. Yung ikinarga ko, hindi pa nabulok yung one noon. Hindi pa nabulok yung iba noon. Bago nagbasag, ikinalat ko na, na-incorporate sa soil. Tapos 9 bags na abono, 3 times split. Okay, yun yung gamit ko noon. At hindi ko na sinabi na tig 1 kilo na Leonardite or yun yung HK. Yung natin, dahil nga sira na yung lupa, ang daming chemicals doon.
20 years mahigit na nakasanla. Kaya ganun po yung kailangan na matanggal yung mga heavy metal at toxic, ma-neutralize. Dapat maitaas yung pH level para kapakipakinabang yung binibitaw natin mga abono. O ganun yung nangyari. Iner ko yan. At planting distance 25 by 25 noon yun. Walang panghulip, 15 kilos. Puro biniyak yung panghulip. Nung nagsowi na, biyak, bungkal. Para mahulipan yung bakante. Kinain ng kuhol at namatay, na intugkel na. Sabi sa Ilocano, yung walang ugat na or nayupi noong itinusok. Okay, ganun na lang. Kung maaga tayo, pupunta ng Roas ngayon. Magpapadrive si Mrs. Pupunta po kami ng LTO. Okay, maraming salamat. Happy Farmers. Itanong nyo lang. Yung gusto nyong itanong, itanong nyo. Okay. Para i-message nyo ako. Kung hindi naman ako nagsishare dyan, ay i-message nyo lang ako. Nandyan lang para tumulong po sa inyo hanggang sa abot ng ating makakaya. Dahil damay-damay po yan. Ulitin ko, damay-damay po yan. Sana naman yung mga farmers, wag naman magpagamit sa mga traders. Kayo yung dahilan kung bakit napupuno agad yung mga bodega ng NFA na siya sanang makakatulong sa mga nangangailangan. Ang daming nangangailangan na at tuminutino naman na tayo para naman ang isipin nyo na lang, tumingala. Huwag nyong kalimutang tumingala para hindi tayo makakagawa ng masama. Kung napaboran kayo dyan, ay blessing sa inyo yan. Bonus na lang kung napaboran kayo, may kakilala kayo dyan, ay blessings na lang. Pero wag naman yung magpagamit kayo sa mga traders na garapalan po yan. Kayo ang dahilan. Ayan na, didigdigin natin. Kayo rin ang dahilan. Farmers, sabi ko, farmers, kapwa farmers ang nagbabanggaan ngayon dyan kahit sa pagbenta ng bigas. Kaya oversupply na nga. Siyempre, hindi natin mapigilan mga maluluwang ang sakahan at iba ay bibigasin yan. Yung ani nila kaysa malugi sila, kaya lalong mag-oversupply yung bigas dito sa bansa. Okay, kaya walang sisisihin kundi tayo rin lamang. Yung mga nagpapaabot naman na sa social media, sayang yung ngaw-ngaw natin, sayang yung tawag doon, laway po natin, kangangaw-ngaw dyan. Hindi aabot kay presidente yan, ladder yan, okay, hagdan. Susolusyonan muna ng mga nasa baba bago makapunta. Siya yung last resort dyan, siya yung last. Kung hindi na kaya ng DE Secretary, yan, baka naman hindi umaabot o ano, ay walang mangyayari. Okay, concrete evidence yung kailangan, hindi yung kwentong barbero lang or ang daming fake news, social media, ang daming fake news. Ang gagalingan nila dyan na AI. Okay, kahit hindi nagsalita, hindi basta-basta hindi basta-basta maniniwala na yung mga dyan, kahit sumbong tayo ng sumbong. Concrete evidence, kailangan yung mga nagre-report may bayag. Walang mangyayari sa ating bansa. Okay, ganun lang, sharing screen. Maraming salamat. Para may pakita ko sa inyo, ayan. Yung ginagawa natin, lagay nyo dyan. Huwag nyo kalimutan, i-mix nyo kasi granule yan. So, unawin nyo muna, baka lagay ng lagay yung mga taga-spray po ninyo ay hindi naman sinishake ng mabuti. Ganyan. I-shake ng mabuti. Tunawin nyo talaga. Kasi granular to. Berta ko po ito. Tignan natin kung baka mahal. 1,200 na, 200 mahigit, 3. Tapos hindi gumagana, sayang. Sa target pest ninyo. Kaya nandito tayo para share na lahat po yan, para tumigil lang tayo sa pagpapalay. Kasi baka ang i-vlog natin susunod ditong pinupukusan natin, pagkakitaan po natin itong pigiri. Okay, yung mga dyan mag-divert or umikra, simulan nyo na rin mag-alaga ng baboy. May group chat po tayo dyan at pinapakita ko dyan yung mga diskarte. Hindi naman pwedeng ilantad lahat, baka mag-oversupply na naman itong ng baboy, tatamaan ulit na naman tayo. Ganyan nangyari sa palay, puro oversupply. Habang dumadami ang bigas ay nag-oversupply. Pumapasok. Yan.
Okay, hearing is correct. Ulitin natin, huwag kayong masyado pong umasa sa mga subsidy. Kung mayroon man ibibigay, natanggap natin ay maraming salamat dahil malaki po yan na kabawasan sa ating gastusin. Pero kung yan lang ang dahilan para babagsak din tayo dahil kinukurakot lang naman ng mga hindi na busog-busog na mga buhaya po dyan, yung mga kalalaking pondo, ay kahit sabi nyo nga, kayo na nagsabi, kahit wala na pong ayuda, basta't nasa tama, bilhin lang po ng tamang presyo yung aming produkto, farm-gate price. Okay, at least kapantay ng NFA yan sa private at sa NFA, dapat yan ay magkaparehas. Yan pinangako natin dyan na huhuliin ay sabi ko nga, may pinupos po tayo dyan para makatulong dahil sawa na rin po tayo sa mga nangyayari. Yung nasa kilos po yan. Okay, mas maganda yung inaksyonan kaysa yung salita lang po. Salita ng salita, wala namang natutupad. Pero kung yung farmers na naman yan ang mag-report, hindi naman inimbestigahan, pwede naman silang parang ginagawa ng mga nababalitan natin dyan, mga CIDJ, na mayroong gagamitin ng mga tao dyan, farmers, kunwari bibili, pwede naman po yun, bibili or magbebenta na parang yung mark money, parang ganon, para makakuha ng impormasyon, pwede naman po yun nilang gawin. Bakit pa ikuan sa mga farmers? Okay, kung ibig sabihin, kung wala pong report dyan ng mga farmers sa mga traders na kuan, wala pa rin mangyayari po yan. Walang mahuhuli, walang makukulong dahil nga kailangan ng konkretong ebidensya. Ganun po ang nangyayari po dyan. Okay, voice out na natin lahat para may mabago po sa ating bansa na nalugmok na sa kahirapan. Okay, sa mga nababalitaan po natin dyan, pinapalabas lang mga bayaran po, karamihan po dyan, alam na natin, wag na tayong magmamaang-maangan po dyan. At ang papalabasin lahat dyan ay magagandang balita. Okay, blackout yung mga i-search nyo sa Google, bagsak ang ekonomiya ng bansa, kaya wag po kayong umasa na yung mga bilihin po ay bababa. Yung mga inputs natin, gaya ng mga inputs natin sa palay, sa crops, kahit pagsigawan po natin yan na ibaba, wala pong bababa, hindi po yan bababa. Kaya nga nandyan na isa-subsidize dahil nga habang bumabagsak ang ekonomiya, wala namang kita, utang ng utang. Kung dumadami ang utang, ibig sabihin bagsak ang ekonomiya, tapos hindi nagagamit ng maayos yung pondo. Ganun po yan, economics, inflation, finance management. Kung may subject po kayo ng ganyan, kung hindi nyo naranasan, naituro sa inyo po yan, napaka-basic. Sa college ay maliligaw po tayo. Sayang ang mga boto po ninyo. Sharing is caring. Tara. Kahit ngaw-ngaw po tayo ng ngaw-ngaw dyan, wala pong mangyayari. Hanggang ngaw-ngaw na lang po tayo. Alam nyo po yung ngaw-ngaw, salita ng salita dyan sa social media, nagmamarites, nagmimirasol. Damay-damay na po yan. Sayang po yung mga boto natin na siya sanang magpapabago dito sa bansa. Pero ano ang sistema ng ating bansa? Kung ikaw ay sikat, kahit wala namang ampaw naman, walang kaalaman sa mga batas-batas or ang daming batas na nasasayang, or sa mga kunti yung nalalaman mo, kulang ang pinag-aralan, nakagaya natin, ay walang mangyayari po dyan. Kaya panahon na kung gusto nyong may mabago. Tara, install natin. Yan ang nangyayari sa bansa, alam nyo na yan. Pero yung iba kasi, inosente sa mga nangyayari dahil nga kulang po sa kaalaman. Kaya kulang sa research. Kung ano lang nakita, one-sided. Tignan nyo mabuti kung sino yung matapang. Kaya nga sabi ng isang senador dyan, at lahat naman, huwag ka nang magpresidente kung wala kang bayag. Okay? Wala kang power. Ibig sabihin, paglulukuhin ka lang ng mga nasa palibot mo. Nandyan lang sa likod mo, yung mga nakareading sumakmal sa'yo. Kung tatawanan ka lang yan, nanakawan, dahil wala kang ang power. Hindi pwedeng maging presidente ang sobrang mabait. Kaya sa susunod po na eleksyon, ay kaya nga bumalik tayo, nagboto noon para iboto yan team unity. Matagal po tayong hindi nagboto, yan po ang katotohanan.
Pero dahil nakita natin na parang gaganda na ang sistema ng bansa dahil may unity team, binuwag ni Judas. Okay, nandyan lang si Judas Iscariote sa likod. Kung alam nyo yung kwan, tignan nyo mabuti, maging mapagmatsyag. Sabi ko nga, maging mapagmatsyag. Ang haba. Itong inbreed natin. Inbreed po yan. Oh, sharing is caring. Tara, install ko dito at pabalik dito para doon na ako. Papakita ko pa rin sa inyo. Ganyan. Hanggang kwan nito liig or lagpas ulo. Pag lumusong ako, lagpas ulo. Kita nyo? Nag-lip shift ng inbreed. Oh, ayan po. Lagpas ulo. Pag linusungan ko tong inbreed. Okay, sharing is caring. Ayan ang hirap ng sitwasyon natin. Gusto ko lang may pakita sa inyo. Tignan nyo yung lumabas na uhay sa inbreed po natin. Ganyan, hanggang dun yung base. Pause. Okay, pause na. Tara, ulitin natin. Walang mababago hanggat hindi tayo maditayag balbaliw. Apo, dapat simulan natin sa ating mga sarili. Okay, sa mga group chat natin, yung mga natatamaan man dyan ay peace po sa ating lahat, sa ating mga kapwa Pinoy. Ito binu-voice out ko, yun talagang mangyayari at mangyayari pa. Okay, kung gusto nyo may mabago, kasi nga ulitin natin, pasama na po ang mundo. Okay, dito na tayo mag-umpisa, natapos ko na dun. Pause. Wala na, hindi nyo na ako makikita. Sharing is caring. Okay, nakat ata yung kwan ko kanina. Ulitin natin Okay, piliin ng mabuti yung sa susunod. Ayaw na natin nagbumoto. Ulitin natin. Bumoto lang ako. Ang tagal kung hindi bumoto. Dahil sa unity ngayon, nandyan, ulitin natin. Nandyan lang sa likod suhudas. Sumira. Kaya tuloy-tuloy na sana yung paglago ng bansa ay lalong napako na. Dahil nagkanya-kanya na. Okay, sharing. Bago na tayo, simulan natin sa ating sarili. Walang mangyari. Yung mga second generation, sayang. Mga anak natin. Okay, tignan nyo yung tanim. Mag-umpisa, wala namang bahay mag-umpisa sa kan hanggang lumago. Parang ito, tinanim natin. Mag-umpisa sa kersal. Buti, at unti-unti lumago. Paano lalago? Yan natin, mana-mana. Mamanahin ng anak yan, 95%. Yung mga kagagawan nila, naririnig ng anak. Paano pa lang, naririnig ng pagnanakaw o sugalor. Mamanahin po yan ng anak. Walang mangyayari po na blessing dito sa bansa. Okay, ulitin natin ulit. Kasi parang nakat kanina yung videos natin dyan. Huwag po kayo masyadong umasa sa mga subsidy. Gumawa ng paraan para yung sariling diskarte. Kung mayroon man tayong nare-receive, ay maraming salamat. Ganun lang po yun. Huwag kayong umasa masyado dahil pinagluloko na tayo ng mga buhaya. Okay, garapalan na po yan nangyayari sa bansa. Ayan. Dito na tayo. Paano ba nyo pa makita? Ito yung punlaan natin. May lumabas na 40%. Dito na lang. Para makita nyo. Tapos ko na kasi yung gilid nyan. Pinagilitan ko na kahapon. Hindi ko lang na-i-videos. Okay. Ang dami kong diniscuss kanina dyan I-upload natin ito. Hindi para may mabago. Ulitin natin, simulan natin sa ating sarili ang pagbabago. Kung may nakita tayo dyan, i-report nyo sa atin, ipapahuli po natin yan. Gusto nyo si IDJ manghuhuli dyan, ikon natin sa CIDJ para mabilis.
Wala naman, ayaw nyo kasi nakikinabang din tayo. Kasalanan din natin ng mga farmers na tayo ang naging dahilan. Sinusuhulan natin yung mga classifier or manager po dyan. Sino may kasalanan? Mas marami nagsasuffer po dyan. Tapos ayaw nyong i-report. Tapos magre-reklamo kayo. Magre-reklamo tayo kung palubog na ang pagpapalay dito sa bansa. Damay-damay po yan. Kaya alalahanin nyo, habang walang nasasampulan, damay-damay po yan. Lalo sa inyong maluluwang nasakahan. Mag-i-stop ang mga pinagbibili nyong harvester. Pabalik tayo sa mano-mano. Kasi yung sabi ko sa'yo, umpisahan natin. Okay lang sana kung madiskarte kayo, kagaya sa atin. Tahi lang ng manok, pwede na. Ito tinutulong po tayo para may mabago. Tawa na rin ako, last cropping na to. Kung wala pa rin, kanya-kanya na lang po tayo. Okay po, ulitin natin. Last na to. Simulan natin ang pagbabago sa ating sarili. Last na to. Sa Filipino Farmers naman ng magsasaka, hindi na po ako nagsishare doon. Sa Thirsty Group, hindi na rin. Nagsawa na rin po tayo at susunod sa inyong grupo na. Walang mangyayari. Okay, last na to. Talaga, ayaw ko nang makialam. Bahala na si Batman sa mangyayari sa ekonomiya po natin. Nagsawa na rin po tayo. Magpupukus tayo sa ibang pagkakitahan. Importante po sa atin, hindi po tayo nagpapayaman. Importante po sa atin makapag-aral yung ibang bata para hindi mapariwara. Alam din nila ang mangyayari at itinuturo na po natin sa kanila ang nangyayari dito sa bansa. Okay, ulitin natin. Kung ang mga nakita naman natin dyan, may nagsiselfone pa, may sugal. Nandyan sa binabayaran natin yan. Okay, sa tax. Lahat ng mga nandyan. Yun nga, sinare ni yung sinabi ni PRD huwag kayong bayad na ako. Okay, ibig sabihin parang si Mayor Vico Soto, bayad na siya. Bakit? Hindi niya pinangmangalandakan na sa kanya galing yung project. Dahil po pera po ng taong bayan yan. Pinapasahod natin ang mga yan. Dapat sila ay maging public servant. Ginusto nila yan na trabaho. Ang problema ngayon ay bahala kayo sa buhay natin. Sharing is caring. Cut. Okay, dito na tayo. Dito ko na lang siguro i-install to para makita nyo. Ayan. Lulusong tayo. Para makita nyo lang. Para walang cut. Atlas na to ha. Hindi na tayo pupunta din sa nakaiwalay. Automatic po yun na malalaki doon. Buksangan ng tubig. Okay, sharing is caring. Best po. Mabuhay po ang Pilipinas. Bilingin ko natin, pinagpipray na maayos na ang lahat. May 3 taon pa sa pagsiservisyo ay sana yan ay linisan ng dapat manilisan. Para patunayan niya na kaya niya. Pero kung hindi niya matanggal yung ahas sa likod, walang mangyayari. So, itagaan nyo yan sa kukuti natin. Okay, may 40% na nakalabas dito sa Juan. Sa 40% na yung nakalabas dito sa palay po natin. Naku, napulo memory na. At tawag doon, nasa 60 days na ata ito mula nung nailipat tanim. Okay, no, mula nung nailipat tanim, yan, i-reveal natin, hindi natin kukuhan. Ay ngayon lang tayo gumamit ng insecticide para makita ko yung mga ginagamit ninyo
Sayang naman, yung pera natin. Pataas ng pataas, ang mahal. 1.3 na ata, 1.250 sa Rojas. Itong ginamit natin, Bertaco. Noon ito, 1.1. Noong nakarang cropping, tumaas na naman. May pagbabago ba sa inputs? Kundi, yearly, tumataas. Okay, kung bumaba man yan, discount nyo na lang po yan dahil marami kayong kinuha or customer kayo dati ng mga agri-supply at field technician. Okay, ayan, insufficient na. Sharing is caring. Ulitin natin. Magtulungan po tayo para may mabago. Magkanya-kanya na tayo. Huwag kayong umasa sa ayuda. Kung mayroon, maraming salamat para hindi po kayo masaktan. Nandito si Kagritipid PH Sims. Andan tumulong po sa inyo. Pero dahil sa susunod, makapupokus tayo dyan, wala namang nangyayari. Wala namang kwan dyan. Kahit alam nyo, tawag doon, yung mga bunganga naman natin, naging bulag na tayo at pipi, walang mangyayari. Huwag kayong umasa may mababago dito sa bansa. Sharing is caring. Yung buhay natin, ang iligtas po natin. Huwag magpayaman dahil yan ang nangbubulag. Yan ang sumisira sa ating mundo. Maraming salamat.